Chris, humingi ng panalangin. Crucial ang mga darating na araw. Sa pagdiriwang ng Valentine's Day at ng kanyang 53rd birthday, nag-update si Chris Aquino ng lagay ng kanyang kalusugan sa special episode ng Fast Talk with Boy Abunda. Ayon kay Chris, ang sunod na 6 na buwan ay lubhang crucial period para sa kanya dahil simula sa February 19, 2024, dadalhin siya sa ospital upang subukan ng isang biological na gamot para mapaayos ang lagay ng kanyang puso. At kapag hindi ito umepekto, may malakas na tsansa na magkaroon siya ng cardiac arrest. The next 6 months are crucial. Yes. In the quickest way possible, ano ang mangyayari sa susunod na 6 na buwan? Okay, ngayon ako hihingi talaga. I'm sorry na parang ang kapal ng mukha ko dahil ang tagal nyo na akong pinagdarasal, but I really need it now because on Monday, papasok ako sa ospital at may susubukan kaming biological na gamot. This is my chance to save my heart because kung hindi ito tumalaboy, I stand a very strong chance of having cardiac arrest. Ipinaliwanag ni Chris na nangangailangan siya ng 4 na doses ng gamot na ito at sisimulan muna siyang subukan sa maliit na dose upang makita kung kakayanin ng kanyang katawan. May gamot na susubukan, but there's a very big risk involved with that medicine because hindi binibigay ang gamot na to na hindi ka binibigyan muna ng steroids. You need it para hindi ka magkaroon ng anaphylactic shock. So, on Monday, magbe-baby dose muna ako. Titingnan nila kung kakayanin ko. Kung kakayanin ko, bibigyan ako ng pangalawang dose. But this will go on I will need a total of 4 doses of this medication. Ibinahagi ni Chris na ang muscles na nakapalibot sa kanyang puso, gayon din ang middle layer na ay namamagana at ang simpleng pagpunta sa banyo ay agad nagpapataas sa kanyang blood pressure at ang panganib sa kanyang kondisyon na ito ay pwede siyang mag-suffer ng stroke anumang oras. Ang nangyari kasi is that yung our heart, 'di ba, is surrounded by muscles para maprotektahan yung puso. Yung muscles na yon that are surrounding my heart, magang-maga sila. Yung pamamaga, hindi lang sa labas ng puso, kundi dun sa middle layer. And the problem there is, my heart has to work. Kung yung sa'yo, normal na kailangan siyang tumibok para makahinga ka, makagalaw ka, gumawa ka ng mga normal na activities. Tapos yung heart rate mo would be, for a normal person, in the 70 to probably 90 range. Ako, boy, maglakad lang ako papunta ng banyo or mag-attempt ako dahil sinusubukan ko talagang magdagdag ng timbang. Biglang pag tinest na ako, because I have a cardiac monitor dito sa bahay, biglang ang heart rate ko, 120. May point na umabot na dahil nagtagal ako, na-enjoy ko yung bathtub, tapos nung nagbanlaw ako, it was 146. Chrissy, gaano kadelikado ito? I could have a stroke at any time. Gayunpaman, siniguro ni Chris na hindi siya susuko at patuloy siyang lalaban para mabuhay. Alam daw niyang bawat araw ay pahiram lamang ng Diyos at itinuturing niyang blessings ito. Boy, I hate to say it, but I've always been very, very upfront and honest at hinarap ko na to because alam ko na bawat araw, especially now, birthday ko pa, pahiram na lang to ng Diyos. Binigyan ako ng bonus. So, whatever days are left,
kung ano man ang natitira, it's a blessing. But I really want to stay alive. Ayon pa kay Chris, nangako siya sa kanyang mga anak na gagawin niya ang lahat para makarecover. I made the promise to him na until he becomes an adult, I will really do everything. Lahat gagawin ko. Kasi hindi naman sikreto sa mga tao that ang kuya niya falls under the autism spectrum. Ako mismo, ako lang ang nagpalaki dun sa dalawa. Kailangan pa nila ako. But on the flip side of that, after Monday, wala na akong immunity. Pwede na akong dapuan ng kahit anong sakit at wala akong panlaban doon. Ipinaliwanag din ni Chris na ang dahilan kung bakit nahihirapan siyang gamutin ay dahil sobrang allergic siya sa mga gamot. Bakit ang hirap gumaling ni Chris Aquino? You have the best doctors, you have the meds there. Bakit ang hirap-hirap pagalingin itong mga sakit na sinasami? Just very quick, Chris, we have 2 minutes. Okay, pinakamabilis na sagot. 3 pages yung laman ng binibigay sa mga doktor na ito yung mabawal na gamot kay Chris. Boy, pati pwedeng pangalanan na yung brand para malaman na lang ng mga tao sa Pilipinas. As simple as Biogesic, as simple as Ponstan, Advil, yung mga fever reducers, lahat yan allergic ako. Lahat ng gamot na halos lahat ng antibiotics, allergic ako. Yung mga steroids na binanggit ko, lahat niyan may side effects sa akin na meron akong pinagbabayaran. Mabibilang mo siguro sa 10 daliri kung ilan lang ang pwede kong gamot na pwedeng i-take. And apart from that, gumawa sila ng total blood panel para malaman ko ano yung mga allergies ko. Boy, ultimo, damo, grass. Okay. Allergic ako. At ultimo yung butil ng alikabok. Pag nahihinig ako yan, at hindi naka-purify yung hangin, hindi po ito kaartihan, totoo, naninikip na, nag-asthma attack na. Sa huli, nangako si Chris na patuloy siyang lalaban para gumaling dahil alam niyang maraming nagmamahal, sumusuporta at nagdarasal para sa kanya. Ito po ang pangako ko sa inyo. Hindi ko kayo bibiguin dahil sumuko ako. Wala sa pananaw ko sa buhay na pwedeng sumuko. Kailangan lumaban. Hindi ko ipapahiya ang sarili ko sa inyo dahil binigyan niyo ako ng pinakamagandang regalo. Yung pagmamahal ninyo at pagsuporta ninyo at yung pagdarasal ninyo. Kasi wala naman akong nagawa para sa inyo. Pero kayo, sobra yung binibigay niyo sa akin na lakas because I know na you're praying for me and that's the biggest gift anyone can give. Please subscribe and hit the notification bell para ma-update kayo sa sunod na Showbiz News.